Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan itong importanteng announcement po para kay Jen Jordan Avina, Rochelle Santos at Stephen JC. So magkakaroon po silang tatlo ng concert by December 9, 2025. Tuesday po yan sa Bourbon Event Place, backup Santa Lucia Mall, Cainta, Rizal. Ang door charge ay nagkakahalaga po ng 1,750 with dinner na yon kasama nilang Hiraya Band at ang iba pang mga opening act. Suportahan po natin sila mga kadabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Jose Manalo. Sa kabila po ng paninira ni Anjo Eliana, mas marami pa rin talaga ang patuloy na nagmamahal at sumusuporta po sa kanya. Katunayan po niyan, isang fans po ang nagpaabot ng isang napakagandang artwork kay Jose Manalo. Mula po ito kay Bot GPA. Sabi dito ni Bot, Sir Jose, maraming salamat po sir. Sa kabaitan niyo po, pasensya na po. Na starstruck po ako kaya wala po akong masabi. Maraming salamat po Sir Idol, nakakataba po ng puso sir. Naiiyak po ako sa saya, di ko kasi inaasahan na may aabot ko po sa inyo. Sana sir mapagbigyan niyo po ulit ako, nagawaan kayo at may abot ko po ulit sa inyo. Hayaan niyo po mas gagandahan ko pa po. Maraming salamat po at pagpalain pa po kayo lalo ni Papa God. God bless po. Isa po sa mga patunayang fans na yan mga kadabarkads na talagang marami pong nagmamahal sa isang Jose Manalo. At nagpasalamat naman dito ang The Real Jose Manalo. Samantalang kung si Jose Manalo mga kadabarkads ay merong natanggap na artwork mula po sa isang fans, si Anjo Eliana naman po ay ginawan ng sketch ng isa sa mga sikat na vloggers. Makikita nyo dyan na si Anjo Eliana po yung dinodrawing niya, pero nung natapos, si Jose Manalo ang kinalabasan. Isang malaking pang-aasar na naman ito para po kay Mr. Anjo Eliana. Samantalang next topic naman tayo. Marami nga po ang nakapansin dito sa inilabas na picture ni Anjo Eliana sa kanyang TikTok account. Pakikita dito na nagpa-interview po siya sa SMNI. At nakasama niya pa po ang isang political blogger na si Banat Bay. At dahil nga po kaliwat kanan ang mga inilalabas ni Anjo Eliana sa publiko tungkol sa mga taong naging kaibigan niya at mga nakasalamuha niya, eto po at sinagot po ni Anjo Eliana ang isa sa mga binabato na issue patungkol po sa kanya. Yung tungkol po sa Pegasus mga kadabarkads, isang private investigator kasi ang naglabas ng tungkol sa Pegasus at yung mga minor de edad na gusto daw nitong si Mr. Anjo Eliana. Ngayon, may banat po si Anjo Eliana laban sa naglabas na private investigator na tungkol dyan. Narito po pakinggan natin yung pinagsasabi dito ni Anjo Eliana. Ayoko na sanang pumatol sa mga mga chismis tsaka mga kasiraan. Kasi sisikat lang sila. Pero meron kasi ako nakita na natatawa ako. Pero gusto ko na rin sagutin. Ang isang paninira na nabasa ko kanina o napanood dito sa TikTok, daw ako, mahilig sa bata at pupuntang Pegasus. Diyan sa Quezon Boulevard, Pegasus. Isang beses lang ako nakapuntang Pegasus. Inalala ko At ito, yung tanghali pa. Bakit ako pumuntang Pegasus? May call slip ako na may shooting ako dun Kaya tanghali pa lang, nandun na ako. Wala naman tao. Kasi panay kami nagsushooting. Wala naman ako nakita ng mga babae. Pero, ang pagkakaalala ko, kailangan matapos kami bago maggabi
Kasi nga, magbubukas na ang Pegasus. Kaya natapos ang shooting namin, wala naman ako nakita ang mga babae. Tsaka, minor de edad ang sinisira niya sa akin. Unang-una, parang ang hirap naman paniwalaan na meron isang Pegasus o kung ano man ang tawag dyan, na meron mga minor de edad na nagtatrabaho. Eh di sana ni-raid na yan. Kaya ayusin niyo yung paniniraan niyo. Mabuti pa, magtanong kayo dun, pumunta kayo dun sa Pegasus kasi naririnig ko na meron pumupunta talagang sikat dyan na politiko. E di pumunta kayo dun, tapos alamin nyo kung sino yung mga pumupunta dyan sa Pegasus. At makichismis kayo dun. Kaya dun sa mga naninira sa akin, sige lang, mag-imbento lang kayo ng mag-imbento. Hindi ko na kayo papatulan. So, hindi na daw papatulan ni Mr. Angeliana yung naglabas ng tungkol sa Pegasus at sa mga minor de edad na gustong-gusto nito. Saan ba galing ang Pegasus na yan? And syempre yung mga minor de edad, walang iba kundi po sa isang private investigator lang naman. So, saan kami maniniwala? Sa private investigator? O sa'yo, kwento mo yan syempre ikaw ang bida dyan. Ang private investigator kasi mga Kadaberkads, marami pong alam niyan. Pati buhay ng may buhay, alam po niyan mga Kadaberkads. Pero hindi lang po nila inilalabas yung mga nalalaman nila kasi syempre bawal po yun. Samantalang next topic naman po tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa pagkagigil at pagkapuno na po ni Tito Sotto tungkol po sa mga nagkakalat ng fake news dito po sa Facebook. Talamak po yan dito mga Kadaberkads. Sa Facebook, sinisiraan po nila si Tito Sotto. Ganon din po si Ma'am Gamboa at kung sino-sino pa pong mga Daberkads. Normal na po namin na nakikita ito pero hindi na lang namin pinapansin. Pero since nag-call out at nagbabala na po si Tito Sotto mga Kadaberkads, ito po yung kanya naging post. Babala, fake news ulit. Huwag paniwala ng ganitong post. Maaring i-report ang mga page na nagpapakalat ng maling impormasyon. So ano ba yung nilalaman ng pinost si Tito Sotto mula sa isang Philippine Stars na trending na page? Sabi dito, Helen Gamboa matagal ng simbolo ng tapat na asawa, ngayon ay lantad ang sakit at galit sa publiko. Umano'y lihim na relasyon ni Tito Sotto kay Julia Clarete, grabe. At ang tensyonadong sagupaan nila sa Mall of Asia ay nagulat sa buong bansa. Ano nga ba ang pinakita ng aktres tungkol sa kanyang pinagdadaanan bilang asawa? Grabe mga Kadaberkads, sobrang fake news po nito. Wala pong katotohanan yung mga lumalabas sa mundo ng social media na yan. Tapos may mga picture pa nga po ni Tito Sotto, tapos mga edited, kasama po si Julia Clarete. Fake news mga Kadaberkads. Paninira lang po yun kay Tito Sotto. Kung ako kay Tito Sotto, hindi ko na lang po ipapareport yung page. Hanap ko na lang yung nag-post nito para hindi na po pamarisan ng ibang naninira sa kanila. Agree ba kayo dito mga Kadaberkads? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.